Amazon FBA or Amazon FBM. What is best if you're planning to sell in Amazon while nakadiri sa Philippines? Hi mga kabisdak, I'm Chris, teacher sa una, teaching senior high school students, pero naimog Amazon seller. In the first 3 months na ako sa pag-sell sa Amazon, nakahit ko at least $25,000 or more than 1 million pesos na sale gikan sa kuang pulo lang nga product. Kung interesado ka mamaligi sa Amazon, just keep on watching guys. First question, what is Amazon FBA? Isa na siya sa business model or business strategy na same lang Japan siya mamaligi ka sa Amazon. You do your own research pero nagkalahi lang kung kinsa ang mag-fulfill. So from the word FBA or fulfilled by Amazon, si Amazon mag-fulfill sa mga orders. So paano na siya may tabo? So first, of course, mangita ang product nimo. Pagka man makita ang product nimo, palitan nimo product. Then send to your prep center. Pero kung naka sa US, send sa inyong balay. Then after that, i-prep siya, ibutang siya sa box. Ikaw bala kung pwede pa nimo suguon si Amazon sila na mag-prep. Pero pwede na pagka ikaw mag-prep daan para pag-abot dito sa ila sa Amazon fulfillment, ang nanghimo na lang is isugigate then sila na mag-deliver sa mga customers. So ato lang, ang FBA is ang mga products nimo after pagpalit mo, i-send mo dito sa ila. It's either to you, kung i-prep ba mo siya daan, ipambutang ba mo siya sa mga cellophane or polybags, or dili na, sila na bahala. Basta maghatag lang ka og shipping plans. Ito siyang FBA, fulfilled by Amazon. What is Amazon FBM? It means fulfilled by merchant or fulfilled by seller. So, bali ikaw na mismo nag-fulfill. So, ang process ana, same lang Japon, mangita kag product. Pag man yung pangitag product, syempre palito nimo. Then, ipadala sa inyong balay. So, kung naka sa US, ikaw na magputos. If na-order mo abot, then, ikaw na po mo deliver sa customer. Ana siya. Pero dili siya dropshipping ha. Kaya ang dropshipping manggod kay wala pa nimo gipit ang product, gilist na nimo sa Amazon, kung na mo order, blato pa nimo paliton, then i-prep and send. So dili siya dropshipping. So ang FBM is ang kalahi lang is ang warehouse is ikaw mismo sa inyong balay. Or if kung wala ka sa US is natay tinatawag na 3PL or third party logistics, sila mag-prep sa imo ha. Dito nimo tanang padala ang product tapos sila tanan din sila pud mag-ship sa customer. Ana mo tong fulfilled by merchant FBM. Can I do FBA or FBM even if I'm based in the Philippines? Yes, of course. So, pwede Japon ka maka FBA or FBM sa naka sa Philippines. So, all you need to do is to find the right people or right company na mag-work sa imo ha. Ang tawag sa ila is prep centers o 3PL warehouses. So, bali sila mag-prep sa imo ha. On your behalf, sila ang mag-ship sa mga products. On your behalf, sila magunit sa mga products. So, bali wala dyan gunitan. Nagunitan na yung mouse and keyboard lang. And syempre, phone, kasi may tawagan mo, hey sir, kumusta na? Abot-abot ang product rin mo na yung order tracking number, based diri sa sa website na delivered na daw. So please confirm, ano na lang trabaho nimo. Which is better for beginners, FBA or FBM? Kung naka sa US, usually ang ginahimo nila is FBA jud. Kanang mo to mas dali sa ilaha. Kay kung FBM man good kay mas technical pa siya kay. Syempre kung si Amazon man good kay before ka magbutang sa box good padala sa UPS and everything is kailangan exact imong measurements, exact imong weight. So hassle kay siya sa uban. So murag kailangan pa kadaghan mabalaan ba. So ang uban ka start sa FBA sa pag-sell sa Amazon. Pero for me, my opinion is mas dali ang FBM. Ang reason ako ana kay pag FBM ka, mas lawak pa imo ang scope man good. Ibig sabihin daghan kag product nga pwede pa ibaligya. Kasi sa FBA, magadagan siya bawal like bawal ka meltable, bawal ka breakable or fragile product, bawal ka hazmat. So, as in, dagan yung restriction. Bawal ka diri nga category, bawal ka diri nga brand. Kasi syempre, new store pa man ka. So, dagan kay kwan. Pero kung FBM ka, same na, nandiyan punto sila. Pero, pwede na ka makabaligya. O mga hazmat, pwede ka mabaligya meltable, mga yana. So, mas dagan kag pwede ibaligya kung mag-FBM ka. So, I suggest, if beginner ka, start kag FBM. So, as far as you know, what are the fees for FBA and FBM? Start sa FBM. Ang fees sa FBM is 15% for referral fee. So, balik mo na itong ginabayad kay Amazon sa paggamit sa ilang platform. So, 15% kung above $10 imong product. Kung pag below $10 is 10% ang referral fee. Ikadua is shipping labels. Ang shipping labels, it depends kung unsang size, weight, dimensions yung product. So, kana siya, mapalit na nimo sa USPS directly or UPS or FedEx. Ikaw bahala. Napot tayo mga third-party seller, ang tinatawag na is pirate ship o I forgot the other one. Or pwede kang mapalit mismo sa Amazon mismo. So, easy ship ang tawag sa Amazon.
So, motong FBM. Referral fee, shipping label, ang pangtulo is ang imuhang warehouse. So, ang warehouse nimo, syempre sila man mag-prep and everything. Sila magsulod sa box, sa cellophane or polybag. Sila pod mag-ship or maghatod sa products sa carriers. So, kailangan mo depende. Usually, ang payment ana nag-range sa $1.5. Muna ako nabalaan yung pinakabarato na dyan kayo and up to $4 or $5 depende sa kadako sa products nimo. So, mo tong fee sa FBM. FBA naman natay ginatawag nga FBA fee. So, ang FBA fee is nakadepende Japan kung pila ang product. Daghan kaya FBA fee na Japan dala ang referral fee kay Amazon naputay ginapatong Japan nga prep fee ana. So, napatay asin daghan kitag fees nga kwan natay placement fee. Pero ang kabagsak ng FBA is alaswa na kay moon. Si Amazon na bahala kay syempre tanang products nimo is na kay Amazon. Is FBA more expensive than FBM? It always depends kasi nakadepende sa weight sa product, nakadepende sa dimension sa product. So, if bigger ang product, if heavier ang product, is mas expensive. So, mas gasto siya. So, it depends sa product na ibaligyan mo. But which one is faster to scale? FBA or FBM? Sa ako is dalawa. So, depende lang dyan sa, for example, if you want to scale up in FBA, mas dali siya, pero you need more capital, ana. O you need more age account, ana. Kaya dili mo ka makasell basta-basta, ana, sa mga products. So, you need more capital, syempre, kaya mo more inventory, mas daghan nga asin. Ana, same po sa FBM. Ang FBM need ni mo og mas dako nga space nga warehouse or siguro dalawa ka warehouse imong gamiton para mas daghan kag mas store sa mga product. Need po kag product. So, dalawa, it's up to you kung paano ka. So, make sure lang nga you choose the right products to sell. Ay, dili man ta gusto nga tanang product na to nga ginapalit is matulog lang sa warehouse or sa warehouse sa Amazon. So, choose the right products on jud. What did you choose yourself when you are starting? Why did you choose FBA or FBM? I started FBM. Actually, until now, FBM Japan ko kay. Which is, I think, it is, kay Amazon is very strict na dyan siya. So, labad na kayo sa ulo. Dagan na kayo fees. O dagan na kayo consider. So, what I did is na FBM dyan ko. Ang reason is, kato, ginamention ako ulit na I did FBM kay para at least na ako'y masell nga products, na ako'y mga option nga masell nga products kay kung FBA man good is minimal lang pud kay mga option ako, especially gated, restricted, daghang mga bawal nga i-sell. So kato nag FBM ko. What if I only have a small budget to start? Can I still sell on Amazon? Why not? Why not? So if you are aiming only in experience lang makasell sa Amazon, start with 50k just like me. In our first month of selling in Amazon, 50k lang yung start namo. Then, ang profit o ang earnings not much, jud halos din yung ma-feel kay it takes good like 3 to 5 weeks ang withdrawal, ang disbursement. So, dugay kay siya. Di halos din yung ma-feel. Marag ma-board na lang ka, halos marot na yung product nimo tapos dugay ka ka-restock. Kaya wala man ka enough nga budget. So, pero even though that's fine, at least na-experience ni mga nga possible jud nga mag-sell sa Amazon kay you know ang kwarta mo na to di man wala man na to ginapanit, hard earn man na to na. So, it's better nga mag-start sa smaller amount kay para ma-minimal ang risk. At least in case nga magkamali ka, may mga failure or kay mali nga nabuhat or mali nga na-order nga product, at least minimal lang po ang lugi ninyo. Do I need to handle returns with FBA? No. Kay pag FBA na, mo ganito yung less ng work nimo. So, sa mga returns, if in case may mga returns, si Amazon ang mag-handle. Sila na pod mag-refund sa customers o sila na pod mag-release sa product para nimo. Pero namang ito yung mga unsellable na products. It means di na pwede mabali. Either na-return siya kay broken na siya, damage na siya, or expire na ang product. So, ihatag na to, iuli na to niya sa inyo. Sa imo ha. It's up to you kung gusto niyo i-dispose, or gusto niyo i-liquidate, or gusto niyo ipa-ship sa mga dress. So, muna siya ang returns. Pero si Amazon na tanan. If I don't want to deal with shipping or customer service, which is better, FBA or FBM? Of course, FBA. Kay, kung FBM, ma'am, ikaw ang magtrabaho na, ikaw mag-reply sa mga customer. Let's say, they don't like the product, ikaw mag-deal, ikaw mag-refund. Kung FBA ka, si Amazon na tanan. Actually, sila po mag-cover if in case mali ang na-ship. So, sila na problema. Pero kung FBM ka, ikaw ang problema tanan. Tapos may potential pa na ma-attract ang mga ODR or ODTR pag FBM. But in the long run, even if you choose FBM now, would you still choose FBM or FBA? I choose FBA.
Imagine, taga-ante kag setup. You know, I already mentioned that if you are doing FBM, you are the one fulfilling the orders, creating the labels, sending to the customer and everything. Let's say, may time nga maka 60 to 70 orders ko per day. And that takes me 3 to 4 hours. So, if in the long run, if I wanted to scale up, so, I will do FBA, Jud. Kay si FBA, kaya na ko siguro makaabot og 100 to 300 ASINs magsabay og sell, and no need to worry about customer service, mga messages and everything, fulfilling orders. Pero I will do FBM Japon kay siguro maglimit lang ako sa FBM og mga maximum 200 to 300 orders a day. Kaluyan, hoping na may tabo na. Pero of course, I will hire more people ana. Nga na may tao. Pero locally lang po, may mag-hire para at least napod may matabangan nga tao nga doon lang sa mua. So, more on FBA in the future. So overall, what do you suggest for those who are here in the Philippines that wanted to sell in Amazon? Yeah. I suggest start with FBM at first, in your first 6 months. Yeah. Except if you're planning to do private label. If you're doing private labeling, kanang like you're gonna buy or you're gonna order products, generic products in China through, let's say, Alibaba, mga na, then ship it to US and prep and send to Amazon, mas convenient na siya. Pero it's riskier and more expensive, lalo na karon. Like last week lang, first week of April, si Trump is nag-increase sa tariff like 150%. 150% nga tariff nga bayaran sa mga ginaship nga products pasulod sa US. So, mahal na kayo siya. So, pero kung okay lang ito dati, pwede yun. Pero ang problema na pa mo next is ads na pa nyo. Paano nyo i-promote or i-market yung products kung mag-private label ka? Back to the question is, I suggest FBM para na kayo ma-sell yung mga products. Even though ako gani in 3 months gani, wapa ko kaabot og 20 ka products nga nakita nga pwede i-sell. Biska naka-FBM na ko. Yes, it is possible dyan nga makasell sa Amazon biska nakadiri sa Philippines, and it is profitable jud siya. Imagine you are earning dollars here in Philippines and ang cost of living nimo is peso but your earning is dollars. So possible dyan na. If you wanted to know more on how to sell in Amazon even though you are here in Philippines, please subscribe now in our channel.